Magandang araw o gabi mga palangga. Before tayo mag-start, ako si Luna, ang ate ng lahat. Itong page na ito ay napaka-fresh, bagong-bago po. Sana ay suportahan niyo po ako at hinikayat ko po kayong lahat na magpadala ng inyong kwentong kababalaghan sa inyong buhay at buong puso ko pong isasalaysay sa aking channel. Ako si Roger, 40 years old, may 2 anak at asawa. Kasalukuyang nagtatrabaho dito sa Tabuk, Saudi Arabia bilang isang safety officer sa isang construction company. Ang asawa ko naman, si Heidi, ay nagtatrabaho bilang isang teller sa isang pawn shop na hindi na lang natin papangalanan bilang isang respeto sa kanilang kumpanya na pinagtatrabahuan. Isasalaysay ko sa kwentong ito kung paano nawala sa amin ang panganay naming anak at kung ano ang nangyayari. Taong 2014, buntis ang aking asawa ng 3 buwan. Nang inilipat siya ng branch sa pawn shop na pinagtatrabahoan niya. Nalipat siya sa probinsya ng Mindanao at ikanatutuwan niya dahil malapit lang din sa pinagtatrabahoan ko. LDR kasi kami sa panahong iyon. 1 beses sa 1 linggo lang kaming nagkikita dahil sa aming mga trabaho. Ngayon, nalipat na siya sa 1 oras na lamang ng biyahe sa pamamagitan naming 2. Nangungupahan kami sa lungsod ng Tacorong. Araw-araw na akong umuwi sa asawa ko dahil may motor naman ako, kaso nga lang laging late. Minsan, pag uwi ko tulog na siya. Han, magandang gabi, sabay halik sa kanya. Oh, napaaga ka ata mahal. Tamang-tama matatapos na ito niluluto ko, sabay na tayong kumakain. Naghanda yung asawa ko ng mga pinggan at kutsara para kakain na kami. Sarap talaga magluto ng asawa ko, sabay ngiti. Sus, nambobola. At baka'y nakalimutan mo, may pinapabili ako sa yung kasaba cake. Ay, oo nga pala, andun sa bag ko, mahal. Hindi ko nakalimutan at baka ako'y mabugbog mo pa, pinaglihian mo pa naman. At bigla ko ding siningit sa asawa ko na, Babe, what if kukuha ka tayo ng working student? Nakamag-anak ko o kamag-anak mo lang? Para na rin may kasama ka dito sa bahay kapag wala ko or matatagalan ako sa pag-uwi. Sige babe, tatawagan ko si Tia Nene kung papayag siya na kukunin ko si Laika at dito muna titira sa atin at mag-aaral. After 1 week, andito na si Laika sa amin. Bali naging transfer siya sa bayan. Habang inaasikaso ng asawa ko ang documents ni Laika, may nakita siyang isang napakagandang pusang itim sa gilid ng kalsada, malapit sa paaralan na papasukan ni Laika. Kaganda mo namang pusa ka, sabay hawak at himas-himas sa ulo ng pusa. Ate, tapos na po. Pwede na po daw akong papasok next week, tugon ni Laika. Ate Heidi niya. Siya, sige Laika, bili mo na tayo ng mga school supplies mo at mamalingke para makauwi na tayong 2. Takip silim na matapos ang 2 sa pamamalengke at dumiretso na sila pa uwi. Sumakay na sila ng tricycle para mapadali sila at na kahit nasa 10 minutes distance lamang akong lalakarin. At may mabibigat din silang dala, so kaya less effort na rin. Mga 3 bahay na lang ang pagitan at biglang huminto ang sasakyan. Ano ba yan kuya? Uy, dahan-dahan naman. Buntis pa naman itong ate ko. Sorry po ma'am, nabigla po kasi ako, may itim na pusa na biglang dumaan. Okay lang po ba kayo ma'am? Tugon ng driver. Okay lang ho kuya, at least safe tayong lahat. Diyan lang kami kuya sa 3 bahay. Sige po ma'am, pasensya na talaga, muntik ka pang napahamak ng dahil sa pusang dumadaan. At kinagabihan, nauna nang kumain si Heidi at Laika dahil nga late na naman akong umuwi. Habang nasa pagkainan silang 2 at nag-uusap, biglang may narinig sa Heidi na isang pusa nasa labas ng bahay namin. Kaya ang ginawa niya,
Pagkatapos niyang kumain, kumuha siya ng konting kanin at ulam at inilagay sa disposable plate para ibibigay sa pusa sa labas. Ito kasing si Heidi. Gustong gusto niya mga pusa. Kahit ano basta pusa. Hindi ko alam kung bakit anong nakain niya. Gustong gusto niya yung mga pusa. Oh, ikaw na naman. Ikaw yung pusa kanina malapit sa school, di ba? O siya, kainin mo yan. Para sa'yo yan. Dumating ako sa bahay late na. Halos hating gabi na. Kaya natutulog na yung dalawa. Sa hindi pa nakapatay yung motor ko, nasipatan ko ang pusang itim na nakaupo sa gilid ng tanim namin. At nakatingin diretso sa bintana ng mismong kwarto namin. Pero di ko na pinapansin yun dahil sa marami namang mga galang pusa sa panahon ngayon, di ba? Fast forward, 6 months na ang tiyan ni Heidi. Inaamponan niya ang pusa. Minsan nakasabay pa silang matulog. Lagi talaga nakadikit kay Heidi ang pusa, kaya gustong gusto niya ito. Isang umaga, weekend at rest day ng asawa ko. Habang tinatawag niya si Laika na akala niyang nagwawali sa bakuran para mag-agahan. Laika? Laika! Kakain na! Huy! Laika! Kaaga-aga nakikipagchismisan ka dyan sa labas? Nakikisabay ka pa talaga maglumpungan dyan sa labas ah. Kasi naman ate, narinig ko yung pinag-uusapan nila. May aswang daw. Dahil yung alagang baboy na isang kapitbahay natin wakwak ang tiyan. Ay sus, baka bagong modus lang yan ng mga magnanakaw. At wala nang aswang sa panahon ngayon. Tugon ko kay Laika. Siya, maghugas ka na ng kamay dyan Laika at nang makakain ka na. Nga pala babe, saan yung pusa mo? Bakit parang hindi ko nakikita ngayon dito? Ay nako, wag mong hanapin yun ng ganitong oras. Wala yun dito. Uuwi yun dito sa bahay kapag takip silip na o gabi na. Parang ikaw, uuwing matutulog lang tapos aalis sa umaga. O teka. Ba't napunta sa akin yung usapan? Ha? Tapos nagtawanan na lang kaming tatlo. Magaan naman ang daloy ng buhay naming mag-asawa. Lalo na't nandito si Laika na nag-alalay sa atin niya. Hanggang sa nag-8 buwan ang tiyan ng asawa ko. Isang gabi, late na naman akong nakauwi. Siyempre, tulog na sila. Halos gabi-gabi talaga akong umuwi ng late nang dahil sa trabaho ko. Pagpasok ko sa bahay, dumiretso ako sa kwarto. At ngayon na lang ang pagkagulat ko nang nakita ko ang pusa na sa itaas ng aparador namin na nakatitig sa asawa ko. Uy, Jesus ko Maria! Ikaw talagang pusa ka, di ka nagsabi na nandyan ka pala. Sa sobrang lakas ng boses ko, napaungol yung asawa ko. Ay, sorry babe, nagising pala kita. Roger, ang sakit ng tiyan ko. Ha? Manganganak ka na ba? Beliw. 8 months pa lang to, ang tiyan ko. Ba't ako manganganak? Baka kabag lang to. Tinulungan ko siyang umupo at inabutan ko ng tubig. Nagdaan ang ilang minuto, nawawala ang sakit ng tiyan niya. Kaya natulog siya ulit at ako din ay natulog na rin. Kinabukasan, same situation. Late pa rin akong umuwi at tulog na sila. At dito, sa gabing ito, ang hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Dahil dito, sa gabing ito, ang nangyari ay hindi maganda. Dumiretso ako sa kwarto at nakapatay ang ilaw. At naaninagan ko ang pusa ng dahil sa bintana na parang may kinakain siya sa gitna ng hita ng asawa ko. Kaya gayon pa man, binuksan ko yung ilaw at ganun na lang ang pagkagulat ko nang punong-puno ng dugo ang aming kama.
Diyos ko, Heidi, ano nangyari sa'yo, Heidi? Heidi! Heidi, gumising ka! Pawis na pawis ka! Heidi, gumising ka! Laika! Laika! Tinatawag ko si Laika. Humingi ka ng tulong kay Auntie Inday mo. Bilis! Si Ate Heidi mo nagdudugo, manganganak na ata. Hindi ko namalayan na wala na pala ang pusa sa tabi ko. At hindi ko alam kung paano siya nawala. Nang dahil sa nervyos kong na nakitang dugo na nasa hita ng asawa ko. Kaya nagdali-dali si Laikang pumunta kay Aling Inday. Pagbalik ni Laika sa bahay kasama si Aling Inday, sinabihan na rin ni Aling Inday ang kanyang anak na binata na ihanda ang sasakyan dahil manganganak na si Heidi. Subalit may nakita silang matandang akay-akay ang isang pusa. Laika, bilisan mo, may aswang! Nakabantay sa ate mo. Kaya kumaripas ng takbo papasok si Laika ng bahay kasabay si Aling Inday. At naabutan nila akong mangiyak-nyak dahil hindi ko alam ano ang gagawin ko dahilan sa nakikita ko na ang ulo na magiging baby namin na palabas na ng tiyan ng aking asawa. Hindi na aabot sa hospital to kung ilalabas pa natin si Heidi, tungon ni Aling Inday. Tatawagan ko na lang yung pamangkin kong nurse para may makatulong sa atin dito. At ikaw, Laika, pumunta ka sa kusina, kumuha ka ng asin, damihan mo dali at ilalagay mo sa bawat sulok ng kwarto. Pati na rin bawang kung may bawang man. May aswang na nagmamasid sa atin. Ha? Paanong aswang? Anong aswang? Sabi ko kay Aling Inday. May aswang sa labas, may matandang akay-akay yung pusa na nakatingin dito. Hindi ba aswang yun? Bakit siya nakatingin sa bahay niyo? Tapos anong nangyayari kay Heidi dito? Makalipas ang 10 minuto, tuluyan na ngang lumabas ang baby namin. Pero, sa kasamaang palad, wala na itong buhay. At kulay ube halos lahat ng katawan. Bakit? Ano nangyari sa'yo, anak ko? Animal kang aswang ka. May aswang sa labas ng bahay. Yan nga sabi ko sa'yo kanina, yung matanda. Nagmamasad dito. Roger, inaaswang yung asawa mo. Inaaswang yung anak mo, Roger. Diyos ko, may agam-agam pa naman sa kabilang baryo na may aswang. Naalala nyo? Yung ilang araw na may wakwak ang tiyan dito sa mga hayop natin? Yan yung agam-agam nila na matandang yan nakatingin dito kasama ang pusang itim. At ang pusang itim ginagamit niya para makapangbiktima. Ha? Aling Inday? Pusang itim baka mo? May pusang itim kami dito. Nagabi-gami lang umuwi pero wala sa umaga. Gustong-gusto nga yun ni Heidi kasi dikit na dikit sa kanya. Laging natutulog sa tabi niya, sa tiyanan niya, sa paahan niya. Kaya gustong-gusto ni Heidi yung pusang iyon. Naku naman, Roger, bakit di kayo nag-iisip? Hindi man lang kayo nag-iisip na baka aswang yan o anong hayop yan? Aling Inday, sino ba naman maniniwala sa aswang sa panahon ngayon? Nasa bagong henerasyon na tayo. Wala nang aswang ngayon. Huwag ka na maraming daldal dyan. Buhatin mo na yung asawa mo at buhatin ko ito yung anak mo. Andyan yung anak ko sa labas, naghihintay sa atin para ihatid tayo sa hospital. Tara na, dali! Naisugod na nga namin si Heidi sa hospital kasabay ng aking anak. Pero sa kasamaang palad, wala na talagang buhay yung anak ko. Dahil sabi ng doktor, ilang araw na daw patay sa tiyan yung anak namin. Buti na nga lang daw, lumabas pa yung baby na hindi na cesarean si Heidi. Kung hindi si Heidi, yung buhay niya ay malagay din sa peligro dahil ilang araw nang patay yung bata sa tiyan niya. Makalipas ang 2 araw, dapit hapon, sinabihan ko si Laika na bantayan niya muna ang ate niya at uuwi ako nang may kukunin lang. Pero nasa isip ko,
hahanapin ko yung pusang iyon. Hahanapin ko iyon at papatayin kong pusang iyon kung yun man ang dahilan. Pero sa pagka-uwi ko, bigo akong makita ang pusa. Walang pusang umuwi. Hanggang mag-umaga wala akong pusang nakita. Binalikan ko kinamaugahan, wala pa rin pusa. Hanggang sa nakauwi na si Heidi sa bahay. Hindi na bumalik pa yung pusa. At simula noon, si Heidi, hindi na siya basta-bastang humawak ng pusa, lalo na kung pusang itim. Dahil iniisip ni Heidi na baka nagbalat kayo lang na isang hayop pero isa palang demonyo. Hanggang sa makalipas ang 2 taon na buntis ulit si Heidi, ang aking asawa, at binayayaan kami ng kambal na anak. Kaya payo ko lang sa inyo, huwag basta-bastang maa-attract sa hayop at baka hindi lang iyon hayop, kundi isang demonyong nagbalat kayo. So, ayan mga palangga, yan yung kwento ni Kuya Roger na nasa Saudi Arabia. At mga palangga, wag niyong kalimutan mag-like and share and follow sa new page ko. Dahil fresh na fresh ito, bagong-bago, kaya wala talagang followers. Nasa mga 400 lang ata to. Oo, nasa mga 400. At kung aabot man tayo ng isang libong subscribers, may pa-previous po tayo. Magpa-previous po ako sa pamamagitan ng comment section. Kaya, God bless mga palangga and more power. Mag-ingat kayo at maging magdasal.